Umalma ang depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ilang mga ginawa ng prosekusyon. Kabilang dito ang komento ni Private Prosecutor Lorna Capunan ng pagpigil sa pagpalo at pag-lecture sa mas nakababatang abogado ng depensa. Tinawag ding bad taste ang pag-post sa social media ng isa pang private prosecutor na ayon sa depensa ay tungkol sa sinabi ng isa nilang kasamahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Dahil maituturing na opposing forces ang prosecution at defense sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, man-to-man guarding ang ginagawa nila kapag nagtatanong sa testigo ang kabila. Pero kanina tila mas mainit ang tagpo. Ang pinanggalingan ng komentong ito ni Counsel for the Prosecution Attorney Lorna Capunan sa gitna ng pagtatanong sa testigo ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar, and Yes, you're Your all Honor. counsels I submit, for the parties. I submit. And we will be treating and looking at each one equally. Binanggit ni Presiding Officer Cheese Escudero ang generational divide o malaking agwat ng edad ni Capunan at Ferrer. Pero ang komento ni Capunan na pinigilan niya ang sarili sa pagpalo sa nakababatang si Ferrer, inalmahan ng defense lawyer. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Kung halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan, maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. May isa pang inireklamo ang depensa. Ang social media post na ito ni Private Prosecutor Amando Ligutan habang nagaganap ang pagdinig. Sabi niya, hindi allowed ang misleading questions sa cross-examination. Walang pinatungkulan pero sa tingin ng depensa ay patungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. This was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan. I find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle of a courtroom hearing. Nilinaw ni Attorney Sison ang tinutukoy ng kasamahang si Attorney Ferrer na pinahihintulutan ay ang leading questions, hindi ang misleading questions. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed on cross-examination. I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. Naroon si Attorney Ligutan pero sa susunod na hearing na lang daw siya pasasagutin. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Sa dulo, nagbabala si Presiding Officer Cheese Escudero sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. Napapansin daw niya kasi ang mga ibinibigay na pahayag na tila lumalabag na sa sub judice rule. One side has been crossing the line many times, and
In fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this. Because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, problema ngayon, lalo ng mga motorista, ang mga lubak at butas sa kalsada. Kasunod ng ilang araw na pagulan. Mula po sa EDSA Orense. Nakatutok live, si Oscar Oida. Oscar! Yes, Emil, sa mga sandali ito ay medyo inuulan pa rin tayo, no? Pero kanina, medyo nagpahakita na ng bahagya si haling araw. Yun nga lang, bumungad din ang mga baku-bakong kalsadang iniwan ng mga pag-ulan. Bunsod ng tuloy-tuloy na buhos ng ulan nitong mga nakalipas na araw. Nabakbak ang kalsada sa ilang mga lugar. Sa Quezon City, may ilang lubak na namataan sa may elliptical road parating Pilcoa. Mas marami namang naukang aspalto sa may C5 magkabilang lane. Kaya ang dati ng mabagal na daloy na trapiko, lalo pang bumagal sa may northbound lane parting Pateros. Malalalim na butas ang nakakaabala ngayon sa ilang bumabiyaheng motorista. Ganon din sa may area ng Libis. Sa may southbound lane naman ng E. Rodriguez, asahan ng lubak-lubak na kalsada bago sumapit ng Ortigas. Di rin ligtas sa mga uka ang kahabaan ng South Luzon Expressway. Nagkalat din ang mga potholes na di mo basta mapapansin lalo't bumubuhos ang malalakas na ulan. Gaya ng naranasan namin kanina nang mag-zero visibility pasado alas 4 ng hapon. Pag maraming oras, sir, medyo dahan-dahan po kami. Yun po yung disgrasya po. Pagka ganyan umuulan, may tubig, hindi mo alam, baka malalim yung lubak o something. Baka magkaroon pa damage yung... Kung siguro gumanda yung panahon, gawan kaagad ng paraan. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Department of Public Works and Highways ukol dito. Sa isang statement naman, pinaalalahanan ng SMC Infrastructure na namamahala sa SLEX ang mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe sa lugar, bunsod ng mga pothole at iba pang pinsala sa road surface sa ilang mga seksyon ng expressway. Anila, araw-araw silang nag-iinspeksyon sa lugar at agad nasisimulan ang mas malawak na pag-aayos sa mga kalsada kapag mas maayos na ang panahon. Kailangan daw kasing tuyo ang daan para maayos na dumikit at tumigas ang aspalto. Samantala, Emil, dito sa kinaroroonan natin sa may EDSA, partikular ito nakikita nyo sa screen, ito yung pa-northbound lane, no? Parting Orense, bigat sa traffic na ang nararanasan ng mga motorista natin. At Emil, hindi na rin nagkakalayo, no, yung sitwasyon dung sa kabilang lane, bagamat medyo umuusad, ay kanina nakikita na rin na nagkakaroon din ng pagbagal mayat maya sa mga sandaling ito. So yan ang latest na sitwasyon mula dito sa naroroonan natin sa may EDSA Orense dito sa Makati. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida. Hindi naiwasang mga ban ng ilang taga Rodriguez, Rizal o Montalban sa bilis ng pagtaas ng baha sa kanilang lugar nitong mga nakaraang araw. Nakaalalay po sa kanila ang GMA Kapuso Foundation na agad din naghatid ng tulong. 6 na taon na ang nakalipas nang mapinsala ng Bagyong Ulysses ang bayan ng Montalban sa Rizal. Pero tila nanumbalik ang trauma ni Telma nang mabilis tumaas ang baha dahil sa pag-ulan dulot ng habagat ngayong linggo. Wala raw silang masakyan kaya't agad niyang binuhat at inilikas ang kanyang apo. Hindi ko po alam kung saan ko sasakay yung mga apo ko. Kasi biglaan po yung tumaas ng tubig eh. Sakripisyo po ma'am para ano ko yung mga apo ko. Hanggang ngayon, nasa evacuation center pa rin siya kasama ang 6 na apo. Kapag gumaganda ang panahon, kasama naman niya ang kanyang asawa sa paglilinis ng kanilang bahay na binalot ng putik. Nangangamba rin si Telma na muling maranasan ang matinding pagbaha, kaya ang kanyang panawagan. Sana po maiwasan po yung
pagbaha sa lugar namin. Maayos po yung mga greenage po kasi mga barado po yung mga greenage po doon. Sa ilalim ng Operation Bayanihan, hatid ng GMA Kapuso Foundation ang food packs, biscuits, inuming tubig at tinapay sa mga evacuees sa Montalban at San Mateo, Rizal. Naghatid din tayo ng tulong sa Kawit, Cavite, Bacolor, Pampanga, sa kabuuan, mahigit 12,000 individual na apektado ng habagat ang ating natulungan. Mayroon na tayong 13,000 families affected po nitong tuloy-tuloy na pag-ulan. Yung ating San Jose River, nag-spill off nung nakaraan. Sana po patuloy yung pagbaba nang sa ganun po yung ating mga evacuees po ay makabalik na sa kanilang tahanan. At sa mga nais naman tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa G-Bayanihan, Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa pagbuhos ng malakas na ulan nitong mga nakarang araw, hindi lang tubig baha ang rumagasa. Kasama ritong inanod ang mga hito, tilapia, pati na ahas. Nang bumuhos ang malakas na ulan sa Pandi, Bulacan, finlex na mag-amang ito ang kanilang nahuli sa ilog malapit sa kanilang bahay. Ito, mga naglalaki ang hito. Grabe naman! Ano ba yung pulutan natin? Ayan, pumunta na sa mesa! Nang nilabas nila ito sa sako, nagkikislutan pa ang mga ito. Andun sa kalsada, kuya! Grabe naman mga hito na yan! Kasabay naman ang pagpasok ng tubig baha sa tahanan nila Angela sa Hagonoy. Ang pagdating ng mga hindi inaasahang bisita. 3 tilapyang palangoy-langoy. Ang mga isda, posibleng galing daw sa isang umapaw na palaisdaan malapit sa kanilang tirahan. At para hindi na masayang ang mga inanod na blessing, hinuli raw niya ito, nilinis, at saka pinrito. Nakaulam na tayo 3 peraso. Si Pak Kelly naman, hindi sigurado kung kaya niyang ulamin ang tilapyang inanod ng baha. Sa kanilang bahay sa Dagupan, Pangasinan, paano ba naman? Binuga ng tilapia ang mga anak nito mula sa kanyang bunganga. Ayon sa eksperto, ang isdang na videohan ni Mac Kelly, isang babae Oreochromis niloticus o Nile tilapia. Ang tawag daw sa ginawa nito, mouth brooding. Pangkaraniwan talaga yung sa reproduction nila. Once na nakapangitlog yung babaeng tilapia and na-fertilize ng lalaking tilapia, hinihigop yun ng nanay sa kanyang bunganga para doon i-incubate. Nananatili doon yung mga itlog hanggang sa ito'y mapisa at maubos ng mga isda yung mga yolk sac na nagsisilbing pagkain ng mga bagong pisa na mga isda. Saka sila binubuga or nire-release pabalik doon sa ating katubigan. Ginagawa raw nila ito para maprotektahan ang mga anak nila mula sa mga predator. Sa pagtira naman ng ulan sa UP Diliman, itong nakainkwentro ng jogger na si Jasper sa isang gutter. Ahas! Anong ahas naman kaya ito? Kuya Kim, ano na? Ang ahas na namataan ni Jasper sa UP Diliman, pinaniniwalang isang juvenile na Luzon red-tailed rat snake o Coleognathus eriturus. Kilala ito sa mahaba at makinis itong katawan at kulay pula nitong buntot. Karaniwan ito nakikita sa mga kagubatan, damuhan at halamanan. Hindi rin dapat katakutan ng mga ahas na to. Ang Philippine red-tailed rat snake kasi non-venomous o hindi nakakalason. Normal lang daw na maglabasan ng mga ahas tuwing umuulan. Kapag malakas kasi ang ulan, napupuno ng tubig, ang mga butas, siwang at iba pang pinagtataguan kaya napipilitan silang humanap ng tuyong lugar. At bilang mga hayop tumaasa sa kapaligiran para makontrol ang temperatura ng kanilang katawan, maaaring magbago ang kanilang galaw kapag nagbabago ang kondisyon ng kanilang kapaligiran. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alak. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan, ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress.
Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget. Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bunoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bunoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bunoan ng mahistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng senadora, hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bunoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko si Secretary Bunoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. Si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bunoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Estrada. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tumaas ang net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos base sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS. 42% ang nagsabing nasisiyahan sila sa performance ng gobyerno. 40% ang nagsabing hindi sila nasisiyahan habang 17% ang hindi makapagpasya. Dahil dito, mula po sa record low na -13 nitong Marso, umakyat ang net satisfaction rating nito sa +1 nitong Hunyo na neutral ayon sa SWS. Isinagawa ang second quarter 2026 SWS survey noong June 20 hanggang 29. Sa 1,200 Pilipino, edad 18 pataas. May sampling error margin ito na +-3% for national percentages at +-6% naman sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal ang puso ni primetime queen Marian Rivera as she celebrates her 42nd birthday. Radiant and stunning at 42 si Yan Yan sa portraits na ibinahagi niya sa Instagram. Caption niya ang pasasalamat sa meaningful life at sa mga taong pumupuno rito ng pagmamahal. Sa hiwalay na birthday greeting post ng kanyang hubby na si The Master Cutter star Ding Dong Dantes, sinabi nitong proud siya sa mga narating ni Marian at excited sa future journey nila together. Bumuhos din ang pagbati mula sa mga kaibigan, katrabaho at fans. Nagpaabot din ng birthday greeting si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Happy birthday, Marian! Ayan, happy birthday ulit yan. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Bawat segundo mahalaga sa isinasagawang rescue operations kasunod ng magnitude 7.4 na lindol sa Colombia. Mga kapuso, pero hindi lamang buhay ng tao ang binibigyang halaga ng mga rescuer. Pati hayop, isinasalba syempre, gaya ng katiting na kuting. Talaga namang no pets left behind.
Simbolo ng pag-asa ang pagkakasagip sa isang kuting mula sa gumuhong gusali sa Pereira. Palakpakan at hiyawan ang mga rescuer na 12 oras naghahanap ng signs of life sa guho. Kaisa po kami sa panalangin patuloy pang may masasagip ang mga rescuer. Tara na.